Yon, second reaction video ngayon patungkol dito sa issue. At alam nyo na rin siguro to eh. Siguro ako lang yung late. Kay Luca Pura Vega. Siyang bagong ano natin ngayon na reaction video. Masyadong nag-trending din to. Talaga. As in, yun. Panoorin nyo. Peace and subscribe guys. Dapat sa'yo sampalin. Ito ang binitawan ni OWA Administrator Arnel Ignacio kay Pura Luca Vega dahil sa paggaya nito sa sagradong imahe ng Poong Nazareno at pagkanta ng Ama Namin at ginawang katatawanan sa loob ng bar. Makikita sa video na naghihiyawan ang mga taong nakapalibot sa kanya habang kinakanta ang sagradong kanta sa simbahan. Sinasabayan pa niya ang kanta ng interpretative actions, headbanging at rock and rollahan gestures. Makikita naman sa TikTok account ni Pura Luca Vega ang kanyang food review video sa sagradong Ostia Bread na tinuring na banal na tinapay ng mga Katoliko na tinatawag nitong International High School. Makikita sa video na So yun guys ano ko lang, mag-react lang ako rito sa ginawa ni Luca Vega. Patungkol dito masyadong violente yung paggawa niya ng trending video. Lilinawin ko lang po, ang subscriber niya po ngayon ay 761 subscriber. Siguro sa kakamadali niyang magkaroon ng 1K o ma-monetize, kasi 1K monetize ang kapag gumawa ka ng account sa YouTube. Ang mga requirements ni YouTube is 1,000 subscriber, 4,000 watch hour, and then yun, yung mga ganong rules ni or requirements ni YouTube. Siguro 761 pa lang siya, gusto niyang pumutok agad pangalan niya at maraming mag-subscribe sa kanya dahil kakaiba yung mga ginagawa niya, pero parang foul, as in di pala, parang foul pala talaga. Sa mga kapwa nating tao dyan, magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng relihiyon. Ako, like me, iglesia ako ni Cristo. Dapat hindi naman ganito yung yung paggawa niya ng malaswa, as in pangit talaga tignan. Sa mga kapwa natin tao, sa mga kapwa natin may relihiyon silang pinapaniwalaan, dapat respeto pa rin. Respeto number 1 yan. Hindi mo na mabibili ng pera ang respeto Pag sinira mo yan, habang buhay na yata siguro ang tingin nila sa inyo. Sige, panoorin natin. ay natin ito ang ostia at sinabing crispy sabay subo at binigyan pa niya ito ng ratings. Overall, I give 8.5 out of 10, really good. Nabastusan si OWA Administrator Arnel. Ginawa niya mukbang, no? Yung pagkain ng ostia, no? Diba isa pa naman yan sa sa sagrado sa Katoliko, no? Sa mga Katoliko, sagrado sa kanila yan yung pagkain ng ostia. Parang banal na hapunan nila yan. Kumbaga sa aming mga iglesia, parang banal na hapunan yan. Respect dapat, na wala talaga yung pagiging respeto rito ng pagiging tao nito ni Luca. Dahil talagang binastos niya. Ang dami pa naman na Katoliko dito sa Pilipinas, di ba? Talagang magti-trending ka, Brad, kapag ganyan yung mga content mo. Hindi kasi sikat, mawawalan ka ng subscriber. Siguro yung 761 na yan, katulad din na ugali mo biruin mo, gustong-gusto nila yung mga ganyang content mo. Sana nag-adventure ka na lang, or nagmukbang ka na lang, kaysa imukbang mo yung sagradong hostya ng ng Katoliko. Panoorin natin galit dito si Arnel Pineda, si Arnel Ignacio dito. Ignacio sa ginawa ni Pura Luca Vega, kaya pinuna niya ito at binatikos kahit kapwa niya ito LGBTQ. Pinaliwanag rin ni OWA Administrator Arnel Ignacio na mayroon umanong magandang plano ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para sa mga LGBTQ. Kahit si First Lady Lisa Araneta Marcos ay may magandang plano na mismong ang First Lady pa daw ang magsulong na magkakaroon ng komisyon ang LGBTQ. Tapos ganito ang ginawa ni Pura Luca Vega. Kaya nanggigil at naiinis ito sa ginawa ni Pura Luca Vega na ikinahihiya niya sa publiko. Yung mga pinaggagawa mo, arihin mo. Huwag kang gagawa ng ganyan pagkatapos you hide or shield yourself behind the LGBTQ community. Dahil wala naman kaming kinalaman dyan. Ang daming mga members ng LGBTQ community na nagtatrabaho para tayo ay langin. At in fact, nung huli kaming nasa Malacanang,
sinabi ni First Lady, idudulog niya sa Pangulo na magkaroon ng commission para LGBTQ. Pagkatapos gagawa ka ng ganyan, bakit kailangan yun ang pagtripan mo? Yung So yun guys, no, naipalik na pala ni Arnel Ignacio dito sa Senado yung pagiging ano, no, legal na ng ano, no, ng mga gay dito sa ating Pilipinas, no. Tapos gumawa ng kalokohan to si Luca. So parang bumababa na naman yung ano, yung rating o yung ano na pagtingin sa mga gay na ano dahil dito kay Luca, yung mga pinagagagawa nito kasi nga nagkaroon na naman ng ano. Syempre madadamay nga naman dito yung mga walang alam sa kalokohan nito. Kabastusan ang ginawa talaga nito. Gagawa ka na ng viral, dapat hindi yung ganyan. Hindi yung makakasagasa ka ng halos ng buong Pilipinas para na mag-boom ka. Kung 761 subscriber pa lang ikaw at talagang inano ko to sinearch ko to kung ilan ba subscriber nito, gaano kataas ang rate nito sa YouTube. Napakababa, as in ang baba talaga. Ako, bago lang akong vlogger. Pero hindi ko trip at hindi ko gagawin yung mga ginagawa nito. Pakinggan natin ulit. siya, babaliin mo, may ratings ka pa. Dapat sa'yo, sampalin eh. Very big. In terms of design, I'll give it an 8 out of 10. Nag-object naman ang Daily Catholic Pax unexposed sa video ni Fora Loca Vega sa food review nito kung saan pinakita nito ang ostya na may IHS na tinatawag nitong International High School. It says IHS, International High School. Charot. Objection Fora Loca Vega. IHS is the monogram of the Holy Name of Jesus. It means Jesus Hominum Salvator, Latin or Jesus Savior of main in English. Not International High School, baklang to. Wika ng Daily Catholic Pax unexposed. Sobrang ano niya, no, sobrang dinumihan niya talaga yung ano, no, yung paniniwala ng Katoliko, no. Talagang inano niya. Minalang yan talaga niya. Pakinggan natin ulit. Maging ang ilang mambabatas at member ng LGBTQ community ay pinuna ang kabastusan na ginawa ni Fora Loca Vega. Kahit si Congressman Geraldine Roman na isa ring member ng LGBTQ ay pinuna rin ang viral na kabastusan ni Fora Loca Vega. Pinaliwanag nito na marami sa mga Katoliko ang nagmamahal sa Poong Nazareno kaya nasabi nito, paano kung gawin ring katatawanan ang litrato ng magulang mo? Matutuwa ka ba? Dapat umayos tayo. Ito ang binigay na paalala ni Bataan First. True, totoo 'yun, no. Kung sa kanya kaya gawin o kahit hindi sa kanya kasi hindi naman siya tao kung tutuusin Ako lang Kung babasusin mo to, parang nonsense na lang din wala nang kakwenta-kwenta to Kumbaga parang ano na to pataba ng lupa na lang to Si Luca na to Kaya nga Luca Luca kasi. Hindi nag-iisip ng gagawin. Ang dami niya naapektuhan, no? Pakinggan natin ulit. District Representative Geraldine Roman. Sa kabila ng samot-saring batikos, nanindigan si Fora Loca Vega na hindi niya buburahin ang kanyang video. Hindi rin niya kailangan humingi ng dispensa sa kanyang ginawa. Ngayon ay pinag-aaralan na ng mga mambabatas kung ano ang isasampang kaso kay Fora Loca Vega. Dahil sa pagmamatigas nito, imbis na humihingi ng kapatawaran sa kanyang maling ginawa, ay pinaninindigan pa nito na tama at walang mali sa kanyang ginawa. Ayon sa isang netizen, dapat umanong mahiya si Fora Vega sa kanyang ginawa sa paggaya sa sagradong Panginoon ng mga Katoliko at paggamit nito ng hostya sa kanyang content. Dahil nakakaapekto umano ito sa tingin ng publiko sa LGBTQ community. Ang daming nagpapakahirap para maipasa ang sugibil para lang masabotahe ng isang taong naniniwala na mas importante ang sarili niyang pagka-individual kaysa nakakarami. Mahiya ka naman sa mga naghihirap na ipaglaban ka. Hindi lang ikaw at followers mo ang LGBTQ sa Pilipinas. Ayon pa sa isang netizen, noong una, yung Lord's Prayers ang binastos mo. Ngayon naman ay ang Lord's Holy Communion. Tsaka talagang wala siyang planong humingi ng sorry o ng public apologies, no? Talagang paninindigan niya yung pagiging demonyo niya. Grabe. Siguro hindi ka na kayang patawarin. Ewan ko lang. Bahala ka. Pero trip mo yan. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao, hindi naman ibang gay ang dyan, maapektuhan dyan. Siguro although maapektuhan sila, dahil nga kasi nga dapat mapapasa na sila sa Senado, kundi dahil sa katarantaduhan mo, parang nagiging tagilid na naman tong yan, bagong issue na naman na ito, dahil sa ginagawa mo na yan.
Ubra ka na, magsisi ka sa kasalanan mo at pagbabastos mo sa banal na Diyos. Baka sakaling maligtas ka, repent now while there is still time. Wika ng isang netizen. Oh, so crispy. Tao kabayan, bilang isang Pilipino, ano naman ang masasabi mo sa mainit na issue ngayon sa Pilipinas? Kaya guys, ano magiging reaction nyo rito sa luka-luka na to? Luka Vega. Para sa akin, wala na dapat i-comment dito eh. Wala kasi, nonsense din naman tong bigyan ng reaction, pero binigyan ko pa rin ng reaction video kasi nga baka gusto din ng iba. At may mga nagchat din sa akin pala, nagawan ko rin ng video to. Actually, talagang gusto kong gawa ng na reaction video. Pero may isa nag-comment din sa akin sa messenger ko na gawa ko nga to ng reaction dahil nakukupalan sila. Sorry sa sinabi kong words. Pero talaga namang ulitin ko, talagang kupal talaga siya. As in, wala ka lang katulad to. Kakaiba yung content nito. Kung may kumakain ng mga dumi ng tao, like Boy Tapang, para mag-trending, maganda, okay, sariling crate yun. Ayan, original crate talaga. Pero to, pag mag-crate ka ng mga ganyan, huwag mo na ituloy. Kung kaya mo sumabog utak mo, ito wala namang utak to, wala nang sasabog dito eh. Siguro kaha na lang ang meron to eh, wala nang utak eh. So yun guys, maraming salamat sa panonood uli ng aking video or reaction video. Sana makapag-like kayo, subscribe, and syempre comment na rin kayo kung ano pa ba yung mga gusto nyo sa akin gawan ko ng reaction or explain sa inyo kung paano ba o sino or anong lugar, nakakatakot ba yan, basta reaction video gagawan natin yan. Thank you guys and peace, sana maging maayos ang lahat. Thank you very much. God bless to all. Bye bye.